Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Analisa. Taong 1984. Samar. Lumaki sa piling ni Lolo Kimod itong si Analisa. Bagaman babae, siga kung umasta, nadala sa kinalakihan na tahanan na puro kalalakihan ang kasama. Siya lang kasi ang nag-iisang babae ng pamilya. Matapos magkawatak-watak dulot ng hiwalayan ng ama't ina, napilitan ang magkapatid na makatira sa tiyuhin, tiyahin, at si Analisa ay napunta kay Lolo Kimod. Pangingisda ang hanap buhay ng matanda. Madali ang pagsisid sa karagatan kahit sa araw na humahagupit ang bagyo. Mag-isa lang naman sana subalit kumakayod para mabuhay. Magmula ng matutong sumisid, hindi na mahiwalay sa karagatan. Saka lang natigil ng masangkot sa isang trahedya nang tumungtong sa edad na 50. Winasak ng bagyo ang bangka. Habang pumapalaot at 3 araw siyang palutang-lutang sa dagat. Inakala ng lahat na kamatayan na ng matanda. Subalit nagulat sila nang makita itong buhay. Maliban sa pagkabulag ng kaliwang mata, wala nang ibang pinsala. At magmula sa araw na yon, hindi na siya pumalaot uli, na para bang may nagbigay babala na wag nang umulit na pumunta sa lugar. Ano ba yan, Lolo? Niloloko mo yata ako eh. Pasisisirin sa tubig eh. Hindi nga umabot sa tuhod ko. Ano yun, baliw? Wika ni Analisa kay Lolo Kimod. Ano gusto mo? Daling kita kagad sa malalim. Dito muna. Huwag ka masyadong kampante. Sumisid ka na. Bahala ka nga dyan, Lolo. Kung wala kang magawa, wag mo kong idamay. Ang tanda-tanda na ganyan pa umasta. Hindi po bagay. Hindi ba gusto mo gumala sa bayan para sa magaganap na baile? Bakit hindi ka sumisid ngayon? Baka sakaling payagan kita. Ay, sisid lang? Naku, walang problema, Lolo. Hanggang saan po ba? Hanggang dulo na? Kayang-kaya ko yan, oh. Magsisimula na po ako, ha. Tignan mo, ha. Sige na, lumangoy ka na. Ingatan ng ulo, baka mabagok. Natutuwa si Lolo Kimod habang pinagmamasdan ang apo. Nahirapan ito sa paglangoy dahil sa baba ng tubig, pero nagsusumikap na umusad. Pagdating sa unahan, hanggang bewang na kung kaya't tuloy-tuloy ang pagsisid. 18 taon na si Analisa ngayon, kung kaya't naisip ni Lolo Kimod na dahan-dahan na itong turuan. Huhubugin ng dalaga para sa mas malaking gampanin. Habang pinapanood ito, hinugot mula sa bulsa ang mutya na ibinigay sa kanya ng nilalang na sumaklolo nung panahon na nasangkot sa trahedya. Konting panahon na lamang. May sasakatuparan ko na ang kailangan mo. Tis-tis muna ha. Yung gagamit nito nagsasana. Aba, Analisa! Akala ko pa naman sumisid ka ng bata ka. Ano ginagawa mo dyan sa tabi? Mariosep, pasawaya! Sumisid na ako, Lolo, ha. Nakita niyo naman po eh. Tama na yun, ang lamig-lamig ng tubig eh. Ikaw kaya yung lumangoy sa malamig na tubig. Wala pang ilang minuto naninigas na yung katawan ko eh. Ayos na po yun. Tugon ni Analisa. Wala pang paalam na kumaripas ng takbo pa uwi. Napailing na lamang si Lolo Kimod. Pagsapit ng gabi, napansin ng matanda na panay daldal si Analisa. Alam niya ang pakay nito. Nang uuto ang dalaga
dahil nasa labas nakaabang ang mga barkada. Hindi na lamang inintay na magpaalam. Pinayagan niya ito pero bago yon, palihim na inilagay sa bulsa ang mutya. Pagdating ng bayan, nagsimula kaagad ang baile. Maraming nagsasayawan. Ang grupo naman ni Annalisa ay kaagad nasiksik para sumabay sa indayog ng musika. Kaso nga lang, napansin ng dalaga ang pag-iba ng pakiramdam. Tumitingin sa paligid dahil para bang may umaaligid. Nang lumala, tumabi ang dalaga para magmasid. Sa pagdaan ng sandali, dumako ang tingin sa babae na nakatago sa kadiliman. Nakatitig ito sa tendera ng alak na isang buntis. Naguguluhan din si Annalisa dahil walang kaalaman sa nangyari pero para bang naiintindihan. Kusaring dumikta ang isipan ng gagawin. Lumapit siya sa tinderang buntis at nakipag-usap. Hindi hiniwalayan hanggang umalis ang babae. Manang, wala po ba kayo napapansin sa sarili nyo? Buntis po kasi kayo eh. Tapos nasa labas kayo ng ganitong oras. May mga tao po sa paligid. Malay natin, yung iba sa kanila hindi pala tao. Aswang baka mo, nako. Hindi naman mawawala ang ganyan sa lugar. Ang sa akin lang ay... Teka, bakit parang biglang sumama ang pakiramdam ko? Yung bata gumagalaw, hindi to normal. Pumunta po tayo sa albularyo. Mas mainam po kung malaman natin kung anong dahilan para maagapan kaysa mahuli pa po yung lahat. Inang bakit parang iba kayatang magsalita? May alam ka ba sa ganitong bagay? Wala po pero natatakot ako eh. Bata po kasi yung pinag-uusapan dito. Mukhang excited pa kayo mga anak ko. Hindi ba apo ka ni Lolo Kimod? Bakit nag-i-English ka? Hindi ka naman mukhang galing ibang bansa. Saka yung kutis mo morena. Huwag niyo na pong pansinin yun. Ang mahalaga po ngayon, magpasuri po kayo sa kalagayan niyo. Sige na po. Nawalan ng gana si Annalisa, kung kaya't hinatak ang kaibigan na si May para umuwi. Takot din itong maiwan mag-isa dahil sa magbabarkada. Sila ang magkapitbahay. Ano ba naman yan, Annalisa? Ang aga pa para umuwi. Nagpaalam ka naman kay Lolo Kimo, hindi ba? Panira ka talaga ng kasiyahan eh. Minsan na nga lang ako pinapagala, nagmamadali ka pa. Wika ni May. Nawalan kasi ako ng gana eh. Umulit na lang tayo bukas. Sa susunod na araw pa naman ng pistang bayan, kaya may pagkakataon ka pa. Ana, bakit parang humihina yata yung ilaw ng sulo? Tapos ang baho. May naihi ka ba? Hindi baliw to. Pero, oo nga no, humihina yung sulo. Baka sa paghawak mo yan, ayusin mo nga. Matarik pa naman yung daanan, mamaya mapatid ako eh. Naku, ayan namatay na nga. Lumalamig pa yung hangin. Baka may multo dito, bilisan mo. Amin na ibigay mo dito, sisindihan ko. Huwag ka nga malikot. Kaso nga lang sa bawat pagsindi, napapansin ng dalaga na may nakikita sa gilid ng mga mata. Para itong hayop na sobrang itim. Nanlilisik na mga mata ang naaaninag. Matagal kumapit ang apoy sa sulo, kung kaya't ilang ulit din sumindi ng palito. At sa mga pagkakataong yun, ganon din ang ulit na nasisipat ang nilalang. Hindi na muna pinaalam sa kasama dahil paniguradong mauuna itong mawalan ng malay. Nang masindihan na ang sulo, hawak kamay silang lumakad. Hindi tumingin si Annalisa pero sa sulok ng mga mata, lumilinaw ang itsura ng nilalang. Dumagdag pa ang pakiramdam at samyo. Isang aswang. Annalisa, ewan ko lang pero parang may ibang kasama talaga tayo eh. Natatakot na ako. Manahimik ka nga, huwag ka matakot. Lilitsyonin natin kapag lumapit yan. Malakas yung apoy ng sulo. Tignan natin kung hindi yan matusta. Natatakot talaga ako eh. Huwag naman sanang mamatay sa aswang. Kung sa disgrasya ayos lang sa akin eh. Huwag lang sa limaw. Tumahimik ka. Hindi ako makapag-isip eh. Bilisan mo na lang. Teka, parang mali na yung dinadaanan natin .
Ito na nga bang sinasabi ko eh. Lord, ligtas mo kami. Kahit makasalanan kami, kaunting awa naman. Hindi na sila umuusad dahil habang lumalakad ay lalo lang nawawala sa daan. Nakatayo na sila ngayon sa gitna ng talahiban. Binalot ng kilabot ang paligid habang walang tigil sa pagpaparamdam ang aswang. Ang pinagtataka ng dalaga, hanggang pagpaparamdam lang ito. Sa napapansin din sa sarili, hindi gaanong natatakot. Sinundan ang galaw ng mga dahon hanggang sa lumantad ang aswang. Hugis taon na napakaitim, tila ba taong grasa. Nanlilisik ang mga mata, pagewang-gewang pa kung gumalaw. Teka, ayan na. Pero bakit ganyan yung kilos niya? Baliw ba yan? Hindi naman yata aswang yan eh. Huwag ka na nga masyadong magsalita. Hayaan mo na siya. Ilang sandali pa, unti-unti nang nakakalapit ang nilalang sa kanya. Halos sumampa sa likuran ni Annalisa ang kasama. Grabe ang takot na nararamdaman ni May. Siya naman, nakatitig lang sa aswang. Binabantayan ang bawat galaw. Ano bang gagawin natin? Tatayo na lang ba tayo dito? Huwag ka masyadong maingay. Kita mong binabantayan ko yung kilos ng aswang eh. Naglalakad paikot ang aswang sa kanila na tila ba tinatansya kung paanong aatake. Alerto si Annalisa, kahit bato lang at sulo ang hawak. Handa ding makipagtuos sa nilalang. Kaso nga lang, sa napapansin ng dalaga hanggang doon lamang ang kaya ng nilalang. Hindi man lang ito lumapit, nag-iwan ng malaking distansya sa pagitan nila. Maya-maya pa kusa itong umatras, naglaho sa kadiliman. Sila naman ay nagmamadali sa paghanap ng daan, kumaripas ng takbo pauwi. Binabagabag sa nangyari kung kaya't nagsumbong kay Lolo Kimod. Nagdadalawang isip pa kung paanong sasabihin, natatakot sa magiging reaksyon nito. Lolo, may sasabihin po ako ha, pero huwag kayo magagalit sa akin. Kasi po, may aswang po kami nakasalubong ni May eh. Nagtataka po ko kasi hindi naman siya umatake. Tinatakot lang po kami. Sa napapansin ko, Lolo, parang natatakot po siya eh. Nagulat si Annalisa dahil tumawa ang matanda. Natatakot ka, tama ka. Natatakot sa inyo ang aswang na yon. Gusto mo bang malaman kung bakit? Si Lolo talaga kahit kailan no. Eh bakit naman matatakot yung aswang? Wala ka po bang pinipiling sitwasyon? Seryoso o hindi? Palagi kang nagbibiro eh. Bato at solo ang hawak ko ng mga oras na yon. Takot po ba doon ang aswang? Kapain mo ang bulsa at hugutin anuman ang makukuha. Yan ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip umatake sa inyo ang aswang. Ang tawag dyan ay mutya. Makapangyarihang bato na nagtataglay ng bisang pangtaboy sa anumang aswang o elemento. Hindi lang yon. May kakayahan ito na sumapi sa taong nangangalaga. Gagabayan ng isipan at galaw upang tapatan ang halimaw kung sakaling makipagtuos ito. Questionableng nakatitig si Annalisa sa maliit na batong hawak. Para sa dalaga, isa lamang itong tipak na bato. Mutya, may kapangyarihan. Lolo, hindi to comics ha. Magkakaroon ng kapangyarihan kapag nalunok yung bato. Ang labo niyo pong kausap. Bakit hindi mo subukang lumabas at hanapin ang aswang? Gamitin mo ang bato nang malaman mo kung gaano katotoo ang sinasabi ko. Ipapain mo pa ako sa aswang, Lolo? Parang hindi mo ako kadugo ah. Matutulog na nga lang ako. Natawa si Lolo Kimod sa sinabi ng apo. Sa kabilang banda, labis ang tuwa dahil kakasimula pa lang ng pagsasanay. Nagkaisa na ang apo at ang mutya. Kinabukasan, maaga itong gumising at dinala muli sa ilog. Mataas ang tubig at hindi pa handa ang dalaga, kaagad ng tinulak, bagay na ikinagalit nito.
Lolo, papatayin mo ba ako? Ang lakas ng agos tapos ang taas ng tubig. Kakagising ko lang oh. Hindi pa nga buhay yung diwa ko eh. Tapos itutulak mo na ako. Magsabi lang po kayo kung ayaw nyo na sa akin ha. Ako mismo ang magpapatiwakal. Sumisid ka po. Manghuli ka ng hito dyan sa ilalim. Kapag nakumpleto mo ang 12, pwede ka nang umahon. Ang lakas ng tama mo, Lolo. Kapag ako nakaahon dito ha, patawarin ako ng Diyos sa magagawa ko sa iyo, Lolo. Wika ng dalaga habang tinatangay ng agos. Gayunpaman, naisip ni Annalisa na pwede na rin ang ginagawa. Imbis mainis sa matanda, ginawa na lamang hamon habang nasa ilalim ng tubig. Sa puntong ito nagsulputan ang mga hito. Laking gulat ng dalaga dahil agresibo. Naalerto dahil inaatake siya. Kahit anong langoy palayo, lalo lang dumadami ang hito na nakapaligid. Hindi lang yun. Nagkakaroon ng sugat sa matutulis na palikpik na mga ito. Abot-abot ang pagtataka dahil kilala ng dalaga ang sarili. Hindi siya aabuti ng ganitong oras dahil mababaw ang hangin sa katawan. Pero ngayon, lagpas ilang minuto sa ibaba. Nang dumako ang tingin sa sarili, nagulat dahil ang sugat mula sa palikpik ay kusang naghilom. Habang tumatagal, natansya ni Annalisa ang galaw ng mga isda at hindi naglaon. 12 hito ang hawak-hawak sa pag-ahon. Binagsak ito sa harapan ni Lolo Kimod. Nakita mo na? Kaya mong tumagal sa tubig kahit ilang minuto. Makipaglaban sa mga agresibong isda. Anong nasa isip mo habang nasa ilalim ka? Ano pa ba, Lolo? Mag-ihaw ng hito dahil marami akong nahuli. Inis na tugon ng dalaga. Binitbit muli ang mga hito at dinala sa tahanan. Habang nag-iihaw, napapaisip ang dalaga sa nangyari. Kaso nga lang hindi matukoy ang dahilan. Saka lang naunawaan ng sumagi ang tungkol sa bato. Hindi maintindihan kung paano ito nabulsa gayong sa pagkakaalala. Inilapag ito sa mesa. Kinuha ni Lolo Kimod noong nag-uusap. Itong si Lolo talaga, porket siga akong kumilos kung ano-ano na yung pinapagawa eh. Totoo bang may kapangyarihan ng batong to? Kung malaki lang to pwede ng panghilod eh. Magaspang, pwedeng makakuha ng libag. Wika ng dalaga. Sinubukan pang ipanghilod sa balat. Nagulat. May boltahe ng enerhiyang dumaloy. Bago maintindihan ang nangyari, dali-daling tinago nang mapansin ang pagdating ni May. Ay Ana, galing kami sa bayan ni Mama kanina. Alam mo kung anong nasagap naming balita? Si Agring yung tindera. Inaswang yung bata sa sinapupunan. Aligaga ang sumuring albularyo. Lumabas yung sanggol pero patay na eh. Gusto ko pa namang sanang gumala sa baile. Kung ganun man na may aswang, wag na lang. Idagdag pa yung nakasalamuha natin sa daan, Diyos ko. Kahit ngayon kinikilabutan pa din ako. Teka sandali, ang dami nyo yatang hito ngayon. Anong meron? Maagang dumayo sa ilog si Lolo kaya may nahuli. Kumakain ka ba nito? Pagsandok ka ng kanin dyan oh. Sabay na tayong kumain. Alam ko namang ito yung sadya mo eh. Palamunin. Ay grabe ha, ang sakit magsalita. Pero tama ka, yan talaga ang sadya ko eh. Kasi habang nakikinig sa mga chika tungkol sa nangyari kay Agring, alam mo sabi ng mga antingero, mapuputol sana ang sumpa doon sa bata kung may gamit yung nanay. Parang gusto ko magkaganon eh. Ano ba yun? Anting-anting ba yun? Yan ang gamit kung saan nagkakarga ng pambihirang lakas. Lakas na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong tao ang bisa. Pwede itong magbula sa kalikasan sa wangis ng bato, buto, pangil o kung ano paman. Pwede ring gawa sa metal katulad ng basyo ng bala, mga kwintas na mula sa simbahan, yung may mga simbolo at mukha ng santo na nakaukit. Pwede ring mula sa halaman dito sa kalupaan o sa tubig. At pwede ring mula sa mga nilalang kagaya ng aswang, elemento katulad ng engkanto o ng lamang lupa,
Wika ni Lolo Kimod na binigyan ng malinaw na sagot ang mga dalaga. Maiintindihan ko po kung sasabihin nyo mula sa simbahan, sa kalikasan, pero sa aswang engkanto lamang lupa? Hindi po talaga. Hindi ba sila naman ang dahilan kung bakit napeperwisyo ang mga tao? Bakit naman sila magbibigay ng mutya na posibleng kukontra laban sa kanila? Ano yon? Yung binigay nila yung papatay din sa kanila? Posible ang sinabi mo dahil ganyan ang responsibilidad ng tangan. Kahit nagmula pa ito sa kaparehong nilalang, pwede niyang paslangin, depende sa nagmamay-ari. Lolo, kapag binigyan ka po ba ng mutya ng aswang, magiging aswang ka din po ba? Depende yan, iha. Kung niyanggaw ka, magiging halimaw ka. Pero kung sakaling makuha mo lang ang bato na nagmula sa kanila, nasa sayo kung paano mo gagamitin. Nasa tibay ng iyong puso't isipan kung hindi ka nila magiging kapareho. Meron ding posibilidad na gamitin mo ang tangan laban sa pagpatay mismo sa kanila. Ang sarap pakinggan pero nakakatakot pa rin. Paano yun biglang may lalapit na aswang? May aabot na mutya sa'yo. Sa ideya pa lang na may magpapakitang aswang himatay na talaga ako. Sa kabilang banda, hindi maiwasang mapaisip ni Annalisa. Kinuyom ang mutya na nakasilid sa bulsa. Hindi na rin muna isinawika ang mga katanungan. Nang umalis na si May, muli niyang kinausap ang lolo. Lo, saan po nagmula tong sinasabi mong mutya? Sa isang magindara, aswang na namumuhay sa katubigan. Siya ang nagligtas sa akin sa bingit ng kamatayan nung araw Utang ko sa kanya ang buhay ko ngayon. At bilang kabayaran, kailangan mong gampanan ng tungkulin ng kapangyarihan ng mutya. Hala, bakit ako? Ikaw yung tinulungan tapos ipapasa niyo sa akin. Di sa inyo na ho yan. Apo, hindi para sa akin ang bagay na yan kundi para sa'yo. Hindi mo pwedeng tanggihan ang bagay na nakatadhana. Ano man ang pagtanggi mo, hindi ito aalis hanggang sa makuha mong tanggapin. Naku, bahala ka dyan, lolo. Wala nga akong alam na naaksidente ka sa laot Lalong wala akong ideya na niligtas ka ng Magindara. Ikaw po yung binigyan niyan. Ibig sabihin, ikaw dapat yung humawak niyan, labas ako dyan. Annalisa, sa tingin mo ba pinapunta kita sa lugar dahil wala ka lang matitirahan? Sa tingin mo ba, nagkataon na tumanggi ang mga tiyahin at tiyuhin mo na patuloyin ka sa pamamahay nila? Wala kang ibang mauuwian kung hindi ang bahay ko. Isa lang ang ibig sabihin. Dinala ka ng tadhana sa misyon mo sa buhay. Ito ay walang iba, kundi pangalagaan ang mutya. Tapos ano, lolo? Utusan niyo ako lumabas gabi-gabi para maganap ng aswang at magamon sa kanila? Baliw lang po yung gagawa niyan Aswang hahamunin mo? Parang gusto mo na magpakamatay nun Mauunawaan mo rin ang lahat ng ito. Hindi mo kailangan magmadali, pero hindi mo matatakasan ang nakatadhana sa'yo. Napabuntong hininga si Annalisa. Kamot ulong tinalikuran si Lolo Kimod. Lumipas sa mga araw na walang ganap sa bahay. Hindi na rin siya kinulit ng matanda para sumisid sa ilog. At dahil araw ng fiesta, dumadayo ang karamihan sa bayan. Masaya at puno ng tuwa ang paligid mula sa simbahan hanggang sa mga bahay-bahay na nagpapakain sa mga bisita. Walang pinipili, kilala man o hindi, basta gustong kumain. Sa parte naman ni Annalisa at kaibigang si May, matapos kumuha sa mesa ay nagtungo malapit sa ilog para doon kumain. Hindi talaga kita maintindihan. Pwede naman tayong pumwesto malapit sa mesa pero nandito tayo malapit sa ilog. Ang layo pa ng mga bahay. Ang daming tao, hindi ka ba nahihiya doon? At saka may mga tao naman dito Hindi lang tayong dalawa. Wika ni Annalisa habang tinuturo ang mga tao sa paligid. Nga pala, may perya mamayang gabi. Magpaiwan ka muna. Maglaro tayo sandali. Balita ko pa naman magbibigay ng biyaya si Mayor. Malay mo mabigyan tayo. Alam mo ikaw, ganyang bagay talaga yung nasa isip mo, no? Gusto mo yatang
Harangin na naman tayo ng aswang pag-uwi. Sasabay ako kay Lolo. Ikaw bahala ka sa gusto mo. Ay talaga uuwi ka? May pa-boxing din mamaya no? 100 ang premyo, pwede ang babae, pwede ang lalaki. Di ba hilig mo yan, bakbakan? Nanlaki ang mga mata ni Annalisa nang marinig ang premyo. Kailan ba? Sinong lalaban? Sana lang may sasaling babae para may makalaban ako. 100 din yan no? Kita mo na, kapag suntukan gustong gusto mong sumali. Kung sa bagay mukha ka namang lalaki sa galaw mo. Basta galingan mo para hati tayo sa premyo. Aba nakihati ka pa ha? Ako masusuntok tapos makikihati ka? Ang galing ah, magpasuntok ka din no? Pagsapit ng takip silim, kumpulan ang mga tao sa boksingan. Hindi lang pustahan ang nangyari. Bawat kalahok ay nakakatanggap ng premyo mula sa pamunuan ng mayor. Hindi na rin pinasalang si Annalisa dahil walang lalaban na babae. Nagpupumilit ang dalaga makipagtunggali sa lalaki, pero mahigpit ang pagtanggi ng mayor. Binigyan na lamang siya ng salapi. Ayos na yan kaysa makipaglaban ka sa maskuladong lalaki na yan. Tinan mo itsura ho. Nakakatakot ang taong yan. Pero tao ba talaga yan? Parang bakal kasi yung katawan eh. Isang suntok, bagsak ka agad ang kalaban. Eh ganun talaga may mga taong malalakas. At sa kalalaki yan no, normal na yan. Ewan, basta iba ang pakiramdam ko sa lalaking yon. Hindi na pala ako magpeperya. Umuwi na lang tayo kasi baka kung ano nga yung makasalubong natin sa gabi. Maingay ang dalawa, gawa na rin ng kwentuhan. Kaso pagdating sa unahan may napansing sumusunod. Naroon na rin ang pakiramdam na parang may tao sa likod kahit wala naman. May naririnig pang paghangos mula sa kung saan. Maya-maya pa napalitan ng angil. Mahina subalit malakas ang banta. O wag mo sabihin, may mananambang na naman sa atin ha? Basta wag ka na lang maingay. Makiramdam ka lang. Hindi ka ba natatakot? Walang laban yung pagiging siga mo kapag aswang ang karapan no? Aswang. Annalisa, aswang. Hindi kung sino-sinong barumbado. Oo na, sige na. Basta wag ka lang maingay. Nagbuntong hininga ang dalaga sabay dukot ng mutya sa bulsa. Sa pagkakataong ito, hindi takot ang nararamdaman, kundi kagustuhang paslangin ng halimaw. Ilang sandali pa nakarinig sila ng mabilis na yabag. Mula sa likuran, pagtingin ay lumipat sa bandang harapan, kung saan-saan nagmumula ang tunog na parabang may naglalakad na lumulutang sa dahon. Hanggang sa bumuelo si Annalisa, malakas na hinataw ang harapan ni May. Yumuko naman ang kaibigan. Dito nasalag ni Annalisa ang aswang. Ang buong akala ni May, siya ang aatakihin ng kaibigan. Paulit-ulit na hinampas ni Annalisa ng nagliliyab na sulo ang nilalang na nanggambala sa kanila. Umatras ng ilang hakbang ang aswang, paulit-ulit na dumadaing. Ilang sandali pa, muli itong umatake pero mabilis na natapatan ng dalaga. Namamangha na rin dahil ang suloy na nanatiling pulido at ang apoy ay patuloy na nagliliyab. Ito lamang ang ginamit na panglaban. Makikitang nahihirapan na ang aswang. Ano nangyari sa'yo ngayon? Ang laki-laki ng pangangatawan mo. Tiklop ka sa apoy saka sa babae pa? Sige na, sumugod ka pa. Sumugod ang aswang pero ganun pa rin ang nangyari. Walang panama sa galaw ni Annalisa hanggang sa punto na kusa itong naglaho sa dilim. Habol hiningang lumingon kay May na maya-maya pa'y nawalan ng malay. Hindi maitago ni Lolo Kimod ang tuwa nang marinig ang kwento ng apo. Matapos magkamalay ni May, kinausap niya ito. Masasabi kong matindi ang nangyari. Sa kaganapang yung Annalisa, wala ka bang napagtanto? Siyempre Lolo, hindi magandang umuwi ng gabi. Hindi na po mauulit. Hindi na po ako magagala ng ganyang oras. Hindi na ako magpapadala sa sulsul ni May. Alam mong hindi yan ang tinutukoy ko, apo. Kaya mo eh. Ayaw mo lang tanggapin.
Kagaya ng sinabi ko, walang nagmamadali pero sana unti-unti mo nang buksan ang puso mo para sa tungkulin. Nasisiguro ko, matutuwa ka sa pagkakaroon ng tungkulin sa lihim na karunungan. Lihim na karunungan? Sana naging lihim na lang talaga yan eh. Basta ayoko pong maging manunugis. Ayoko sa aswang. Napalaban lang po kagabi dahil wala namang pagpipilian eh. Alangan naman magpakain kami sa aswang. Hindi ka talaga marunong magsinungaling. Mahahalata sa pananalita mo eh. Hindi yan ang gusto mong sabihin. Pero hindi bale na. Mahaba pa naman ang oras. Sa sandaling gusto mo lang gampanan ng pagkakaroon ng tangan, magsabi ka lang. Marami pa akong ibabahagi sa'yo. Napangiti na lang si Lolo Kimod. Sa kilos ng apo, unti-unti nang bumibigay sa tungkulin. Lumipas sa mga araw. Sa puntong ito, dinala ni Lolo Kimod si Annalisa sa pagpapalaot. Hindi sa mangingisda. Gusto lang subukin ng matanda ang kakayanang dalaga kapag nasa malaking anyo ng tubig. Walang sali-salita, kagad tinulak. Malakas ang hampas ng alon gawa ng masama ang panahon. Delikado man, naniniwala siya na kaya ng dalaga. Magkita na lang tayo sa bahay. Huwag ka matakot kumilos ha. Huwag limitahan ang sarili. Kilala mo kung sino ka, Annalisa. Ito ang bili ng matanda bago nagsagwan pabalik ng baybayin. Sa kabilang banda, nahihirapan si Annalisa. Masyadong malakas ang alon para kalabanin. Tinatangay siya nito sa lugar na hindi niya alam kung saan. Mahirap alamin ang lugar dahil nasa ilalim ng karagatan. Maya-maya pa, napansin ang isa pang presensya. Unang pumasok sa isipan si Rena dahil ganun ang hugis ng pangangatawan. Ilang sandali pa ay bigla itong bumungad sa harapan. May katawan ng isang babae. Maganda ang pagmumuka. Subalit buntot ng isda ang parte ng bewang paibaba. Magaan ang presensya nung una, pero habang tumatagal unti-unting nagbabago ang anyo. Naging itim ang balat. Naglalabasan ang makapal na kaliskis. Humaba ang makuko. At ang magandang muka, may hahalin tulad na sa aswang. Lumitaw na rin ang nanlilisik na mga mata. Agad umilag si Annalisa nang bumulwak ang itim na likido sa bibig nito. Lumangoy siya palayo subalit nabutan. Sinakal siya. Dinala pa sa mas malalim na bahagi. Naalerto ang dalaga at nang maisip ang mutya kagad hinugot sa bulsa. Nang maramdaman ang nag-uumapaw na lakas, nakuwang lumaban sa nilalang. Subalit sa halip na saktan siya nito, kusa siyang pinakawalan. Bumubuka ang bibig na parabang may sinasabi, subalit walang maririnig na boses. Ingay ng tubig lamang ang pumuno sa tenga ng dalaga. Maya-maya pa nakaramdam ng antok hanggang sa nawalan ng malay. Nagising ng hampasin ng malakas na alon, saka lamang napagtanto na nasa baybayin na. Inisip ang nangyari, hindi masabing panaginip dahil ng masepatang kamay, may bakas pa ng kalmot. Nakita mo siya, hindi ba? Siya ang sinasabi kong magindara na nagbigay ng mutya. Ang nangyari kanina ay hindi banta, kundi pagsubok ng kakayahan mo sa harapan mismo ng nilalang. Ito na rin ang basbas para maging ganap ang tagapagmana. Binabati kita, Apo. Ikaw na ngayon ang nangangalaga sa bato. Ewan ko sa'yo, Lolo. Hindi ko na po alam kung totoo pa ba yung nangyayari eh. Ganyan din ako nung araw nung nakasalamuha ko magindara. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti ko nauunawaan ang lahat. Halika na, umuwi na tayo. Naging tahimik ang dalaga ng mga sumunod na araw. Palaisipan pa rin ang nangyari sa dagat. Gustong isipin na isa itong panaginip, pero sa tuwing mapapatingin sa bakas ng kalmot, napapailing na lamang.
Hindi ka naman matanda para maging problemado ng ganyan. Ang lalim ng iniisip mo. Parang hindi ka na makaahon na. Ano ba nangyari? Kinukulit ka na naman ba ng lolo mo? May nangyari lang na hindi ko alam kung paanong tatanggapin eh. Basta ang hirap ipaliwanag. Ikaw, bakit ka napadalaw? Yun nga, Ana. Naalala mo yung kwento tungkol kay Agring? Hindi ba sabi ko sinuri siya ng albularyo? Eh ngayon patay na yung albularyo. Natagpo ang nakalutang sa ilog. Palaisipan ng pagkamatay kasi wala namang bakas ng sugat sa katawan. Pero ang sabi na nakakita, parang inatake ng hindi pangkaraniwang halimaw. Sabi pa nila, baka may syokoy sa ilog. Nagsisimula ng magasik, ganun eh. Ang aga-aga chismis yung dala mo. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya gawa-gawa mo lang yan. Maawa ka sa albularyong pinatay mo sa kwento mo. Hoy, alam mo hindi ako nagbibiro kapag buhay na ng tao ang pinag-uusapan. Itanong mo kay Lolo Kimod. Naroon siya nung natagpuan ng bangkay. Pagkatapos ng usapan nila ni May, hinanap ng dalaga ang matanda. Ito naman ang inosisa. Lolo, may natagpo ang bangkay ng albularyo sa ilog. Totoo po ba yun? Ano po kayang dahilan? Ano pa nga ba? Dalawa lang ang nakikita kong rason. Una, gawa ng halimaw na naninirahan sa tubig. Pangalawa, aswang na piniling umatake sa tubig. Ha? Eh parang pareho lang po yun ah. Ang ibig kong sabihin, posibleng ang salarin, halimaw na nakatira sa katubigan, katulad ng berberoka, o aswang na sa tubig pinapatay ang biktima. Magkaiba yon kung iintindihin mo. Halimaw na nakatira sa katubigan. Katulad ng Magindara? Kung ganun, posibleng yung nagbigay ng mutya, siya rin na makakalaban ko? Pwedeng kalahi, apo. Kilala ko ang galaw ng Magindara na nagbigay ng mutya. Hindi siya dumarayo sa maliit na anyo ng tubig, katulad ng ilog o lawa. Naroon siya sa mas malaki, sa karagatan. Siguro yung ibang kalahi niya. Pero sa palagay niyo po, Lolo, sino ba yung salarin? Eh bakit hindi mo nalang alamin, apo? Sa inaasta mo ngayon, handa ka nang sumabak sa mas malaking misyon katulad nito. Natahimik si Annalisa. Nag-iwas ng tingin. Hindi magawang sumagot dahil may pagdadalawang isip kung makikialam ba sa nangyari. Kaso nga lang, natagpuan ng sariling binabaybay ang tabing ilog, naghahanap ng bakas ng salarin. Masyadong malinis kung titignan ng paligid, pero kung papansinin ang kaliit-liitang detalye, matutukoy ang mali. May iilan pang tao na nakikiusyoso sa kaganapan. Naghintay ng ilang sandali si Annalisa bago makapag-isa sa lugar. Kaso sa kalagitnaan ng pagsusuri, narinig ang sigaw ni May. Tanaw ito mula sa unahan, hinahabol ng lalaki. Walang iba kung hindi ang pinag-usapan nung gabi na sumalang sa boxing. Hoy! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Hindi porket malaki yung katawan mo mananakot ka. Huwag kang magkakamali ah. Kaya kitang itumba. Hoy, nagyayabang ka na naman eh. Palaygante yan tas ang payat-payat mo. Ano naman? Swertihan na lang tayo. Inano ko ba niyan? Nagtanong lang ako pero bigla nag-iba yung tingin niya eh. Adik yata na nilisik yung mata. Umuwi na tayo. Huwag na nating palaki ng gulo. Sa sinabi ni May, kumalma si Annalisa at piniling umatras. Pero hindi ito nangangahulugan ng pagkaduwag. Pagkatapos ihatid ay bumalik siya sa lugar. Hindi inasahan na nag-aantay din ng lalaki sa kanya. Ano bang kailangan mo sa kaibigan ko? Manya ka ba? Huwag ka masyadong mayabang, iya. Kapag sinapa kita, pwede ka mamatay. Mag-isip ka na mabuti dahil akong tipo ng tao na hindi mo na naising malaman ang totoong pagkatao. Pangalan mo lang naman ang hindi ko alam eh. Hindi na natin kailangang alamin ang pagkatao mo dahil alam kong aswang ka. At siguro, ikaw din yung pumatay sa albularyo.
Nanigas sa kinakatayuan ng lalaki. Hindi inasahan ang sinabi nito. Sino ka ba talaga? Unang kita ko sa'yo kakaiba ka. Pero hindi ko alam kung anong meron. Sinundan ko kayo sa pag-uwi. Pero masyado ka matapang. Ah, ganun. Ikaw pala yung aswang na yun, ha? Mabuti na lang umamin ka. May malalim akong dahilan para puksain ka ngayon. Yan ay kung kaya mo. Wala kang apoy ngayon. Kaya sigurado kung wala kang laban sa akin. Takot ka pala sa apoy, ha? Tama ka, wala akong dala. Pero sa ibang paraan kita tatalunin. Inihanda ng dalaga ang sarili nang makita itong nagsisimula na nagpapalit ng anyo. Nang maging ganap, lalong nadagdagan ng galit matapos makita ang bakas ng pagkasunog sa muka. Kumpirmadong ito ang aswang na nakasalamuha nung gabi. Hindi nagtagal sumugod ng sumugod. Panay ilag si Annalisa at sa napapansin, pilit siyang inahatak patungo sa tubig. Nang makaisip ng paraan, sinadya niyang magpatianod upang malaman ang galaw ng kalaban. May kakayahan itong lumangoy at pilit siyang inilublob sa tubig habang maigpit ang pagkakasakal. Hinayaan na muna ito hanggang siya naman ang bumuelo. Dumampot ng bato. Paulit-ulit na inampas direkta sa muka. Masyado ding mabilis ang galaw ng dalaga kung kaya't hirap sa pagganti ang nilalang. Umabot sa punto na naglaho ito para makaiwas. Umahon si Annalisa. Tinawag ang aswang. Duwag, hindi pa nga tayo tapos tumatakas ka na. Bumalik ka dito. Akala ko ba papatayin mo ko? Nahinto ang dalaga matapos sablutin. Dinala sa ilalim ng tubig. Sa puntong ito, labas-pasok sa tenga at bibig ang makapal na buhok. Hindi naman nagpauli. Kinuyom ang mutya. Ito ang ginamit pang sapak sa nilalang. Hindi tinigilan hanggat merong pang lakas. Hindi naglaon. Lumutang na lamang ito. Gayunpaman, gustong makasigurado ng dalaga kung kaya't dinala sa tabi. Akma na sanang wawasakin ang ulo gamit ang bato. Kaso biglang may lumitaw. Nilublob siya sa tubig ng isa pang aswang. Kaso sa puntong ito, isang babae. Mabilis ang kapit ng makakapal na buhok. Pansamantala siyang pinigilan sa pagkilos. Maigpit ang pagkakasakal. Nahirapan ang dalagang makalis. Nataranta dahil nahulog ang mutya. Gayunpaman, biglang kumalma nang mapansin na hindi nabawasan ang lakas sa kabila ng pagkaiwalay ng tangan. Nang makabuelo, paulit-ulit na hinampas ng bato sa ulo ang aswang. Habol hiningang kinapa ni Alisa ang mutya habang pasuray-suray na tumabi ang halimaw. Magkakilala kayo ano? Sandali, parang pamilyar sa akin ang presensya mo . Tama, ikaw ang babae na nakita ko sa baile. Yung aswang na dumali sa sanggol ni Agring. Matapos magsalita, sumugod si Annalisa. Winasak ang ulo nito gamit ang bato. Paulit-ulit, maging ang leeg ay naging pino. Pasimpleng pinahid ang mantsa ng dugo sa muka nang biglang may humatak. Muli, nilublob ang dalaga sa tubig. Nagtataka kung paanong nabuhay ang lalaki sa kabila ng kalagayan. Gagante na sana siya ng atake nang kusa itong kumalas. Nangisay at biglang hindi na gumalaw. Palutang-lutang na lamang sa tubig habang mabilis na tinatangay ng alon. Pinasunod niya na rin ang katawan ng babae. Napaupo sa tabi si Annalisa. Kumakabog ang dibdib at nanginginig ang kamay. Maya-maya pa lumitaw si Lolo Kimod. Nakita mo na. Aayaw-ayaw ka pa nung una gagampanan din pala. Anong naramdaman mo ngayon sa unang sabak mo? Hindi ko alam. Hindi ko may paliwanag basta ang alam ko. Wala nang aswang sa lugar na to. Sa ngayon, oo. Pero sa susunod na mga araw, pwedeng meron na naman. Ang ipapayo ko, pulutin mo ang aral sa nangyaring laban
Baunin mo para sa mga susunod na sagupaan. Bakit naman po may susunod pa? Hindi ba pwedeng awat na? Lolo, ang dami ko nang nakalaban oh. Kung alam niyo lang yung naramdaman ko, sobra yung takot ko eh. Tapos meron na naman. Kailanman hindi natatapos ang kasamaan po. Kaya sana maging alisto ka sa oras na tawagin ka ng tungkulin mo. Isa lang naman ang gagawin eh. Siguraduhin may iligpit ang halimaw na kalaban. Yun lang. Napabuntong hininga si Annalisa. Hindi lubos maisip ang sinabi ni Lolo Kimod. Wala siyang binigay na sagot. Sa kanya lang. Nagdasal sa ngalan ng Magindara na kung mangyari man ay hindi siya pabayaan. Ngunit sa lumipas na mga panahon, unti-unti na ring kusang tinanggap ng dalaga ang tungkulin. Naway, bukal sa puso't isipan ang bawat galaw. Sa tuwing gabi, nagbabantay siya sa paligid ng laot, lumilibot sa buong baryo upang tignan kung may mga nilalang na nagmamanman at handang umatake sa mga tao sa baryo. Minahal ni Annalisa ang tubig dahil sa tuwing napapadigit siya sa karagatan, lumalakas ang kanyang pakiramdam, lumalakas ang kanyang tangan. Malaki man ang pagbabago sa pagkatao ni Annalisa, natutuwa ang dalaga. Hindi na siya simpleng babae na maganda. Isa siyang tao na merong tungkulin na ginagampanan sa araw-araw. Gamitin ang kapangyarihang mutya upang protektahan ang mga nangangailangan. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid, sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang insenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Insenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.